tatay. At maraming pong salamat sapagkat lahat kami ay may tatay sa langit na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos, aming Ama, na isinakripisyon mo ang sarili mong anak na si Jesus upang kami na mga makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran at ng kaligtasan. Ikaw po aming Ama ang unang naghayag ng tunay at dalisay na pagmamahal. At ikaw po amang aming huwaran, ikaw ang aming halimbawa sa pagiging ama. Sa kabila po na hindi namin kayang tapatan ito, hindi namin kayang pantayan, ngunit salamat o Diyos, aming Ama, dahil ikaw po ang gumagabay sa aming mga tatay sa pamamagitan ng iyong mga salita kung papaano namin pangungunahan ang aming tahanan, ang aming pamilya, kung paano kami tatayong mga leader sa aming mga tahanan. Ikaw po ang gumagabay sa amin, ikaw nagbibigay ng karunungan sa amin. Ikaw din po ang nagbibigay ng kalusugan at kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama sapagkat ikaw din ang nagbigay sa amin ng katatagan ng loob upang harapin namin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming pamilya, sa aming buhay, maging sa aming trabaho. Salamat po Ama sapagkat ikaw ang nagbigay din ng karunungan sa amin ng kakayahan at ng kalakasan upang kami ay makapaghanap buhay at maitaguyod namin ang aming pamilya. Salamat sa skills na ibinigay mo sa amin upang kami po ay makapagpalaki ng aming mga anak, maitaguyod namin ang aming pamilya. Lahat ng ito ay galing sa iyo, aming Amang nasa langit. Salamat sa iyong walang sawang paggabay sa amin. Salamat sa iyong pagtsatsaga na kami ay turuan every step of the way. At kami ay i-encourage sa panahon ng kami ay nalulungkot, sa panahon na kami ay balisa, sa panahon na kami ay may mga suliraning kinakaharap. Nandiyan ka aming Ama at kami ay hindi mo iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya sa umaga pong ito, bilang kinatawan ng lahat ng mga tatay sa iglesyang ito, lumalapit po ako sa iyo aming Ama at dalangin ko po sa iyo na basbasan mo, pagpalain mo ang bawat tatay ng bawat tahanang nire-represent ng bawat isang naririto. Maging yung hindi po namin kasama dito na nasa ibang bansa, nasa malayong lugar, abutin mo rin po sila o Diyos at dalangin namin na ingatan mo sila at ikaw magbigay ng kaaliwan sa kanilang panahon ng pangungulila. At sa lahat ng oras ay ingatan mo po sila o Diyos. Lalong-lalo na po yung mga kapatiran namin na nagbabarko na lubhang mapanganib ang kanilang hanap buhay. Ingatan mo po sila o Diyos at patuloy na kalingain at sila ay muling makasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Muli po, maraming salamat o Diyos sa umaga pong ito at sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. At lahat kami ng mga tatay ay nagkakaisang nagsasabi ng Amen and Amen and Amen. God bless you mga tatay and thank you so much. So ngayong umaga po ang ating mensahe ay ipagpapatuloy natin yung pong pag-aaral natin ng aklat ng Exodus at tayo po ay nasa ika-25 kabanata na. At ito pong aklat ng Exodus ay napakahalagang pag-usapan nito kasi po nandito ay dinescribe din sa atin ang tungkol sa tabernakulo. So kung natatandaan niyo po nung last Sunday ay binanggit ko po sa inyo na ito ay mahalagang pag-usapan ang tabernakulo o ang tabernacle dahil mga 50 no in total 50 chapters po ng lumang tipan ay inilaan para sa
para po sa tabernacle. So kaya talagang mahalaga ito na intindihin at napakadetalye po, napakadetalye ng instruction ng Diyos. Yung design ng tabernacle ay sa Diyos nang galing. No, hindi po sa tao, hindi si Moses o si Aaron or si Hur or yung magagaling nilang mga architect ang nag-design ng tabernacle. Ang tabernacle po ay ang Diyos ang nag-design. At nangailangan pa ang Diyos na dalhin niya si Moses doon po sa Mount Sinai at ipakita ng Diyos kay Moses yung pattern, no? Yung pattern po ng tabernacle na itatayo nila dito sa lupa. So, kaya sa tingin ko po ay mahalagang pag-usapan natin ito at mahalagang maintindihan natin. Dahil hindi lamang po ito importante sa panahon nila, ito po ay importante maging sa kapanahunan ho natin kasi ang tabernacle ay naglalarawan ng mga future events. No? So para maintindihan po natin yung mga darating na panahon, ay kailangang aralin natin yung mga nakalipas na panahon. At itugma natin yung dalawa upang maintindihan ho natin kung nasaan tayong, saang kalagayan ho tayo. Babasahin ho natin ang lahat ng chapter 25 and then tapos ho ay magkakaroon tayo ng konting summary nung ating tinalakay nung last Sunday. And then sa next Sunday po ay pag-uusapan na natin yung mga nakalagay sa loob nung tabernacle nila. So ulitin ko lang po, ang tabernacle or sometimes it is called sanctuary or sometimes it is called the tent of meeting. So marami po siyang iba't ibang tawag, may iba't ibang pangalan, pero iisa lang ang kahulugan niya. So ang tabernacle po ay kakaiba siya kaysa sa temple. Pero parehas ang purpose nila. So ang tabernacle po ay itinayo sa wilderness. Kung natatandaan niyo po yung kwento na ang bayang Israel galing sa Egypt, pinalaya ng Diyos, dinala sa wilderness. At pagdating sa wilderness, para lagi nilang kasama ang presensya ng Diyos, ay pinagtayo sila ng Diyos ng tabernacle. At ito ang place of worship nila. Dito sila nagtitipon para sambahin ang Panginoon, para sila ay mag-alay ng kanilang mga handog. At ito po ay gumagalaw ito. Kumbaga nagmo-move ito from one place to the other. So paano po nila nalalaman na ito ay kailangan na nilang ilipat? Meron pong pillar of fire sa gabi na inilagay ang Diyos sa kanilang kalagitnaan kasi nasa wilderness sila, na yun po ay sumisimbolo ng presensya ng Diyos sa kanila. At pagdating po ng araw, ng daytime, ito pong pillar of fire na ito ay nagiging pillar of clouds. So kapag ka po yung pillar of clouds na ito ay gumalaw na, nawala na siya at gumalaw na, yun na po yung senyas na sila ay gagalaw na rin. Lahat sila, 3 million people. Kikilos na silang lahat, babaklasin ang tabernacle, tapos bubuhatin nila ito, at ililipat nila ito kung saan pupunta yung pillar of clouds. Tapos doon ulit nila ilalagay ito. Na kung natatandaan ko po ng tama yung nabasa ko, dahil sa bigat ng mga materyales na ginamit dito sa tabernakulo na ito, nasa approximately around 80,000 na tao ang bumubuhat. Kasi babaklasin po nilang lahat yun eh. Tapos bubuhatin nila yon. Now approximately, sabi sa kasaysayan, yung ginto pa lang na ginamit dito ay tumitimbang na ng 8 tonelada. Meron pa pong mga kahoy, meron pa pong mga yarn na ginamit, meron pa pong mga silver, meron pang bronze na ginamit dito. Tapos ito po ay titiklupin, tapos mumove nila, itatayo ulit. Tapos babaklasin, mumove nila, tapos itatayo ulit. Now, nung nakarating po sila sa Promised Land, do sa Land of Canaan,
Ang itinayo naman po doon ay yung templo. At ito ay ang itinayo ni Solomon. Si Solomon ang nagtayo ng templo. Yung design ng templo ay kaparehas siya ng design ng tabernacle. So kaya ang tabernacle at templo ay magkaiba dahil ang tabernacle ay gumagalaw, no, nagmo-move from one place to the other. Ang templo ay permanent at ito ay nasa Jerusalem. At pinaniniwalaan po na ito ay itinayo doon sa Mount Moriah. No? Na kung saan yung Mount Moriah doon po doon isa-sacrifice ni ni Abraham si Isaac. At nung itinayo po yung templo doon, parehas lang ang purpose niya doon sa tabernacle. So kaya parehas siya ng purpose pero magkaiba. Alright? So tapos ito pong templo na ito ay giniba ito dahil winasak ito nung sinakop sila ng Babylon. And then pagkatapos nung pumasok na po ang Greco-Roman, ang mga Greek, na itayo ulit ito, pagkatapos po ay nagiba ulit nung AD 70. Panahon na ng mga Rome, nung sinakop na ang Israel. So from AD 70 hanggang ngayon, wala na pong worship area ang mga Hudyo kasi wala na yung templo nila. At ang paniwala po nila, dahil wala ang templo nila sa gitna nila, wala sa gitna nila ang presence ng Diyos. Dahil ang Diyos ay bumababa doon po sa Holy of Holies na tinatawag. Mamaya makikita niyo po yung picture. So nag-provide na ako ng visual aid para somehow ma-visualize natin ito pong templo na ito. Basahin nun natin yung lahat ng 40 verses ng chapter 25. Pero bago ko po yan, gusto ko lang i-review sandali yung 6 na division ng Exodus. Natapos na po natin yung first division, which is deliverance. Ito yung from Egypt to wilderness. Pinalaya sila. And then tapos namuhay sila dun sa wilderness. Ito po yung second division. At doon po sa wilderness ay 40 years sila doon. Supposedly, 1 week lang sila magta-travel. No? From crossing the Red Sea to land of Canaan, approximately, sabi sa kasaysayan, 1 week travel lang dapat yon. No? Pero tumagal ito ng 40 years instead of 1 week. Dahil ang dahilan po dito, naging disobedient yung mga Israelita, kaya sila po ay natenga dun sa wilderness ng 40 taon. Pero sa kabila po nun, ang Diyos ay mabuti sa kanila dahil for 40 years, habang sila'y nandoon po sa wilderness, ang Diyos ay nag-provide ng mana na kanilang pagkain every day. Kasi mahirap ang source of food sa wilderness. Kaya nag-provide ang Diyos ng pagkain sa 3 million na tao. Every day. No? Every day po. Hindi lang yun, nag-provide din ang Lord sa kanila ng tubig. Nag-provide ang Lord sa kanila ng quail para meron silang meat. So, ang mga sandalyas nila hindi napudpod sa kanilang paglalakbay. So, makikita natin yung provision ng Diyos. Plus, naglagay ng pillar of fire para kung maginaw ang magdamag, meron silang source of heat. At naglagay din ng pillar of clouds. Ito naman ay para i-guide sila, no? Para kung kailan sila na mag-move from one place to the other. So, madalit salita po, sa kabila ng kanilang mga disobedience sa Panginoon, the Lord remained faithful to them. At hindi sila totally inabandon at hindi sila pinabayaan doon sa wilderness hanggang makarating po sila doon sa land of Canaan, sa land of promise. Now, habang nandoon po sila, kinausap ng Diyos si Moses at ibinigay kay Moses ang law at nakipag-covenant ang Diyos sa kanila. At ang covenant na ito ay tinatawag nating bilateral agreement. So which means kailangan sumunod sila Moses at ang buong Israelita sa mga patakaran ng Diyos, yung tinatawag nating mispat. At ang Diyos ay gagawin yung kanyang parte na sila ay pagpapalain ng Diyos at sila ay poproteksyonan ng Diyos. And pagkatapos mong maibigay yung law kay Moses at sa mga Israelita, ito ang nag-trigger din, nag-prompt sa kanila para sila po ay sumamba sa Panginoon. And
Ang kasunod po niyan ay ibinigay na ng Diyos, yung number 4 sa nakikita niyo dun sa screen, yung blueprint po ng Wilderness Tabernacle. At nandoon na ho tayo ngayon. Kaya yun ho yung pag-uusapan natin. Now, I hope God will really help us to understand the relevance noong pong mga nandoon sa loob ng tabernacle sa panahon natin. No? Well, ito pong tabernacle na ito ay siyempre may pintuan, which represents also the Lord Jesus Christ. He is the door. Pagpasok nyo dun sa pintuan, actually bago po kayo makarating doon sa loob na ang pinapayagan lang talaga makapasok dun sa holy place ay mga priest. Yung pong mamamayan na hindi pinapapasok doon, nandun lang sila sa outer court. But in the outer court, nandoon po yung kanila pong pinagsasakripisyuhan ng kanilang hayop. At pagkatapos meron po silang labor doon naghuhugas ng kamay yung mga priest at ng kanilang mga paa bago sila papasok sa holy place. At sa holy place, nandoon po yung menorah na yun ang tanging ilaw doon sa loob ng holy place. At sa likuran ng menorah, yun po ay pure gold. Pure gold yun. Kaya kapag ka umilaw yung menorah, nagre-reflect yung pure gold na yon. Pag-reflect niya po, tatama siya doon sa kabila. Ang tatamaan niya naman is yung table of showbread. No? So kaya makita natin yung menorah na yon ay yung Jesus Christ is the light. And then sa kabila po is the bread. And Jesus Christ is the bread. And then bago ka pumasok sa Holy of Holies, na ang makakapasok lang ay ang high priest once a year, at ito po ay nagaganap lang sa Day of Atonement, sa Yom Kippur. At ito po ay bago pumasok doon, meron pong may altar doon na kung saan doon naman sinusunog yung mga incense, at ito ay nagre-represent ng prayer ng mga tao na dadalhin sa Panginoon. So pagkatapos noon, merong malaking kurtina na ang sabi daw po ay kasing kapal ng palad ng isang tao. Yung kapal ng kurtina na yon, about 90 feet yung haba from floor to ceiling. At pagpasok mo doon is the Holy of Holies, na high priest lang ang nakakapasok once a year. At ang high priest dapat galing sa tribe ni Levi. At sa tribe ni Levi, meron din lang sineselect na para maging high priest. And of course, ang ating high priest ay ang Panginoong Hesukristo. No? Pagpasok mo doon, meron pong Ark of the Covenant. Inside the Ark of the Covenant, ang nasa loob po nun is yung tungkod, no? Yung tungkod ni Aaron, tapos meron pong mana at saka yung tablet of stone na kung saan nakasulat yung 10 Commandments na tinatawag natin. So, of course, yung mana, kaya yun ang nasa loob nun, yung pong inilagay nila doon ay kasing dami ng good for one day na pagkain. Yung amount ng mana na nasa loob. At yun po ay magpapaalala sa kanila na for 40 years na nasa wilderness sila, ay pinakain sila ng Diyos. Sa kabila ng scarcity of food in the wilderness, ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. May kinakain sila. Yung tungkod ni Aaron, ito po ay tinubuan ito. Nagkaroon po ito ng bulaklak at nagkaroon ito ng almond. Lumabas po doon pero hindi ho siya nakatanim. Siya ay nasa loob ng ark. Ito po ay nagsisimbolo para ipakita sa kanila na ang Diyos ay nagtalaga ng leader sa kanila. Kasi puro reklamo sila sa leader nila. So ito po ay bilang pagpapatunay na kino-confirm ng Diyos na itinayo niya si Aaron as their, kasi si Aaron po ang kauna-unang high priest, hindi po si Moses. Okay? Si Aaron po ang kauna-unahang high priest. And then, of course, yung tablet of stone, yun po yung foundation, yung nakasulat na 10 Commandments sa pinag-aralan na natin, yun po yung foundation ng lahat ng batas nila. 613 of them. At yung batas na ito, pagkayam po ay pinag-aralan natin at sinamarize natin yan po yung sinasabing batas sa New Testament
na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Yun po yun. At saka mahalin mo ang kapwa mo. So yung dalawang commandments na nasa New Testament, na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa, ang details po nun ay nandoon sa Torah. Kaya kung gusto mong malaman ang details ng dalawang commandments sa New Testament na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa, pupuntahan mo ang Torah. Dahil doon mo makikita kung paano mo mamahalin ang Diyos at kung paano mo mamahalin ang kapwa mo. Okay? Now, ang isa pa hong halaga ng tabernakulo na ito, dahil ito po ay ang earthly dwelling place ng Diyos dito sa lupa. So kaya ang Diyos buhat sa langit, bababa siya, kumbaga ang dwelling place niya dito sa lupa ay yung pong tabernacle. Nung naitayo yung templo, yung templo. So kaya yung pattern po ng earthly dwelling place ng Diyos is a replica of God's dwelling place in heaven. Kaya yun yung pattern na ipinakita ng Diyos kay Moses. Yung pattern ng heavenly dwelling place ng Diyos, ipinakita niya kay Moses. Kaya pagbaba ni Moses, ang itinayo niya is the replica of God's dwelling place in heaven. So kaya parang nakita na rin ng mga tao kung ano ang dwelling place ng Diyos sa langit. At mapapansin natin na merong mga kakaibang katangian ito. At pag-uusapan po natin ang bawat laman nung tabernakulo at makikita ho natin kung paano ito marirelate sa buhay natin. Okay? And then pagkatapos po nating mapag-usapan ng blueprints ng Wilderness Tabernacle, pag-uusapan po natin yung infidelity and reconciliation. And then lastly, yung completion of the Wilderness Tabernacle. So let's read Exodus 25 verse 1. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Tell the sons of Israel to raise a contribution for me. From every man whose heart moves him, you shall raise my contribution." This is the contribution which you are to raise from them: gold, silver, and bronze, blue, purple and fine linen, goat hair, ram's skins, dye red, porpoise skins, acacia wood, oil for lighting, spices for the anointing oil and for the fragrant incense, onyx stones and setting stones for the ephod and for the breastpiece. Let them construct a sanctuary for me, that I may dwell among them, according to all that I am going to show you, as the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furniture, just so you shall construct it. Thank you, Emil. Verse 10, they are to make an ark of acacia wood, 3 3/4 feet long, 2 1/4 feet wide, and 2 1/4 feet high. You are to overlay it with pure gold, overlay it both inside and outside, and put a molding of gold around the top of it. Cast 4 gold rings for it and attach them to its 4 feet, 2 rings on each side. Make poles of acacia wood and overlay them with gold. Put the poles into the rings on the sides of the ark. You will use them to carry the ark. The poles are to remain in the rings of the ark. They are not to be removed from it. Into the ark you are to put the testimony which I am about to give you. You are to make a cover for the ark out of pure gold. It is to be 3 3/4 feet long and 2 1/4 feet wide. You are to make
2 cherubim of gold. Make them of hammered work for the 2 ends of the ark cover. Make 1 cherub for one end and 1 cherub for the other end. Make the cherubim of 1 piece with the ark cover at each 2 ends. The cherubim will have their wings spread out above, so that their wings cover the ark and their faces are toward each other and toward the ark cover. You are to put the ark cover on top of the ark. Inside the ark, you will put the testimony that I am about to give you. There I will meet with you. I will speak with you from above the ark cover, from between the 2 cherubim which are on the ark for the testimony about all the orders I am giving you for the people of Israel. You are to make a table of acacia wood, 3 feet long, 18 inches wide, and 18 inches high. Overlay it with pure gold and put a molding of gold around the top of it. Make around it a rim 100 wide and put a molding of gold around the rim. Make 4 gold rings for it and attach the rings to the 4 corners near its 4 legs. The rings to hold the poles used to carry the table are to be placed close to the rim. Make the poles of acacia wood, overlay them with gold, and use them to carry the table. Make its dishes, pans, bowls, and pitchers of pure gold. On the table you are to place the bread of the presence in my presence always. You are to make a menorah of pure gold. It is to be made of hammered work. Its base, shaft, cups, ring of outer leaves, and petals are to be of 1 piece with it. It is to have 6 branches extending from each side, 3 branches of the menorah on one side of it, and 3 on the other. On one branch are to be 3 cups shaped like almond blossoms, each with a ring of outer leaves and petals. Likewise, on the opposite branch, 3 cups shaped like almond blossom, each with a ring of outer leaves and petals, and similarly for all 6 branches extending from the menorah. On the central shaft of the menorah are to be 4 cups, shaped like almond blossom, each with its ring of outer leaves and petals. Where each pair of branches joins the central shaft is to be a ring of outer leaves of 1 piece with the pair of branches, thus for all 6 branches. The rings of outer leaves and their branches are to be of 1 piece with the shaft. Thus the whole menorah is to be a single piece of hammered work made of pure gold. Make 7 lamps for the menorah and mount them so as to give light to the space in front of it. Its tongs and trays are to be of pure gold. The menorah and its utensils are to be made of 66 pounds of pure gold. See that you make them according to the design being shown you on the mountain. Napaka-detailed po ng instruction ng Diyos kung ano ang gagawin nila doon sa kanilang tabernacle. Now, as a way of preview po, makikita niyo po doon sa drawing na ang bayang Israel po ay binubuo ng 12 tribo, 12 tribes of Israel, kung tawagin nga natin. At yung 12 tribes of Israel ay hinati sila sa 4 na grupo. Okay? At ang bawat grupo ay binubuo ng 3 tribes. Sa bawat grupo ay meron silang tribe leader. At sa gitna nila, pag nandoon sila sa wilderness, yung kanila pong tabernacle ay dapat nasa gitna nila. So kung nakikita nyo po, ito yung kanilang posisyon, no? Ito yung tabernacle. Andi dito po ito yung north side, ito yung south, ito po yung east, at yung west.
Ang patakaran ng Diyos, ito po yung Holy of Holies, dapat facing lagi siya, ito yung Holy of Holies, dapat lagi siyang facing sa east. So kaya kung ito po sa orientation natin, ito ang east natin eh. So kaya dapat ang Holy of Holies nandito facing east. Laging ganun po yung orientation. And then on the east side, ang leader ng tatlong tribes ay si Judah. Sa west side, ang leader ng tatlong tribu doon ay si Ephraim. Doon po sa north side, ang leader ng tatlong tribes ay si Dan. At doon po sa south side, ang leader nila ay si Reuben. Now, ang bawat tribe o ang bawat grupo ay meron po silang kumbaga pinaka-emblem nila, pinaka-bandera nila, pinaka-simbolo nila. So si Judah, ang simbolo niya ay lion. Si Ephraim, ang simbolo niya ay bull. Si Dan, ang simbolo niya ay eagle. At si Reuben, ang simbolo niya ay man. So kaya dapat to nakaposisyon sila ng ganon. Ang nasa gitna nila is the tabernacle. Now, yung tribe ni Levi nakapaikot sa buong tabernacle. Paikot sila doon. At sila yung pinakamalapit doon sa tabernacle. Okay? So ganyan po yung orientation ng kanilang kampo kapag nandun na sila sa wilderness. So andito po ito yung kanilang tabernacle. Okay? And then tapos from here, ito po yung pinaka-outer court. Ito po yung sinasabi ko na dito nila kinakatay yung hayop at dito nila ibinubuhos yung dugo. Ito po yung laver kung saan dito naguhugas ng kamay at paa yung pare, yung priest nila. Tapos tsaka pa lang siya papasok, ito po ay may bako dito, merong kurtina yan, bago siya makapasok dun sa loob, yung priest lang. Yung mga tao, yung mamamayan, dito lang sila. Hindi sila pwedeng pumasok dito. And then, dito po sa loob nung pinaka-tabernakulo po ay nandoon yung pong kanilang menorah at nandito yung table of showbread, nandito yung altar of incense. So ito yung tinatawag na holy place. And then tapos may panibago na naman pong kurtina dyan, nandoon yung Ark of the Covenant. Ito naman ang tinatawag nilang Holy of Holies. Now, lahat po na nandiyan na nakikita nyo sa tabernacle na yan, lahat yan ay nagre-represent kay Jesus Christ. So kaya, maa-appreciate po natin ang husto mga kapatid kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Bakit? Kasi po, every day, please take note that they are in the wilderness. They are in the wilderness. And every day, they are required na mag-alay po ng hayop doon. Every day, kailangan po silang mag-alay ng hayop doon para po sa kanilang kasalanan. Na ito ho ay nagsasacrifice sila doon. At nakita natin na sa atin po ay ginawa na ng Panginoong Jesucristo ang final sacrifice. Sinacrifice niya na ang kanyang sarili. Siya na ang naghandog ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. At nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na ho tayo kailangan dumaan sa ganyang proseso. Dahil ginawa na ng Panginoong Hesus sa atin. Ang temple, ang tabernacle, kailangan nilang bitbitin kung saan sila pupunta para nandoon ang presence ng Diyos. Kaya paghihirapan nila talagang bitbitin yan. No? Can you imagine po, no?
kung 80,000 na tao ang bumubuhat dyan. Tapos dadalhin na isa-set up pa yan. Para lang ang presence ng Diyos ay nandun sa kanilang kalagitnaan. Pagdating po ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo nung atin po siyang tanggapin, ang sabi ng Biblia, tayo na po yung naging temple of the Holy Spirit. So yung presence ng Diyos ay nasa sa atin na. Kumbaga tayo na po yung tabernacle of God. Tayo na po yung templo ng banal na Espiritu. Tayo na yung templo ng Diyos. Hindi natin kailangang magbuhat at mag-set up para lang makita natin ang presence ng Diyos. So please be reminded, let us all be reminded that wherever we go, wherever we are, the presence of God is in us. Kasama po natin ang Diyos kahit saan tayo pumunta, na wala tayong ise-set up na ganyan. Wala tayong bibit-bitin. Dahil tayo na po. No? Now, imagine niyo po mga kapatid, if you are the tabernacle of God, if you are the temple of God, sa temple of God, meron pong holy place, merong outer court, meron pong holy place, at merong holy of holies. And the only person allowed to enter the holy place are the priest. And inside the tabernacle, merong holy of holies na ang allowed lang to enter is the high priest, and that is only once a year. Picture yourself as the tabernacle of God, which means the holy place and the holy of holies is within you. Pag ang priest, yung high priest po nagkamali ng kanyang offering sa loob ng Holy of Holies, right then and there, papaslangin siya ng Diyos. Papatayin siya. Kaya po yung kanyang paa ay may tali yun. At saka yung kanyang ipod na suot-suot ay meron pong mga bells sa ilaylayan yon. Para nadidinig ng tao dun sa labas kung gumagalaw pa siya. Kapag wala na silang nadinig na tunog ng bell dun sa loob, ibig sabihin patay na siya. At yung tali na yon hihilahin na lang nila kasi hindi sila allowed na pumasok dun sa loob. Hihilahin lang nila yon para makuha nila yung high priest kapag pinaslang na siya ng Diyos. So, ganun po higpit ang Diyos pagdating sa kabanalan. Ano ho? Ngayon, kung tayo po yung tabernacle of God, as we claim, dahil na kay Kristo Jesus na tayo, hindi ko po alam kung paano natin minamanage yung sarili natin bilang temple or tabernacle of God. No, mabigat yung requirement. Mabigat. Now, meron pong tinatawag ang mga theologians na yung pong reality of duality. Ano po ang ibig sabihin yan? Lahat po ng mga spiritual principles sa langit ay lagi siyang may counterpart na physical sa lupa. Kaya po yung tabernacle o yung temple dito sa lupa, meron po siyang spiritual counterpart sa langit. Kaya kung ano yung nakita nila Moses na tabernacle at yung templo na nakita nila Solomon, yan po ay merong spiritual na temple or tabernacle sa langit. Pero ang prinsipyo ng Diyos, lagi pong inferior yung physical sa spiritual. Okay? So, kumbaga po, para lang matulungan ang mamamayang Israel na ma-visualize nila ang presence ng Diyos sa kalagitnaan nila, kaya naglagay ng tabernacle ang Diyos doon. Na kung saan ang Diyos ay bababa doon, tapos ang mga tao naman imimit nila ang Diyos doon.
So, kaya ang Panginoon po ay lagi niyang nais na makipag-fellowship, kumbaga. Lagi niyang gustong makipag-ugnay sa kanyang mga anak. Kaya niya nire-require na sila ay pumunta doon sa templo every day o doon sa tabernacle every day. Nung napunta na po sila sa Israel, sa Jerusalem, na itayo na yung templo, ni-require na lang sila ng Diyos na 3 times a year, lahat ng mga Hudyo pupunta doon sa templo. 3 times a year. Yung 3 times na yon, yung po yung feast. No? Yung feast. Kaya meron po silang feast ng Passover. Ito yung gabi na namatay ang Panginoong Jesus. Pagkatapos po yun, nasundan nyo ng Feast of Unleavened Bread na 7 days, kung saan doon po nakalibing ang Panginoong Jesus. Of course, alam natin, 3 days after nag-resurrect ang Panginoon. And then, habang tumatakbo po yung Feast of Unleavened Bread, in the middle of that, ay meron silang tinatawag na Feast of First Fruits. At yun po yung time na si Jesus Christ ay nag-resurrect. Okay? And then pagkatapos po noon, meron silang 50 days na kung saan yun po yung Feast of Pentecost. At yun yung time, kung natatandaan nyo sa New Testament, sila ay nagsama-sama papuntang Jerusalem at doon sila binaptize ng Holy Spirit. Now, yung pong 4 na yan ay nangyari na. The last 3 of the feast ay hindi pa nagaganap. No? By the way, yung Feast of First Fruits is the Feast of Berkim. And then pagkatapos po ay meron silang tinatawag na Yom Teruah or the Feast of Trumpet. Alam natin, nung nag-aral tayo sa Revelation, na in the last days, the trumpet will be, will be blown. And then pagkatapos po ng Feast of Trumpet, ay magkakaroon na po sila ng Yom Kippur, which is the Day of Atonement. And the last would be the Feast of Sukkot. So yung 3 po na yon ay hindi pa lahat nagaganap yun. Nawala kasi silang templong paggaganapan yan. Kaya pipilitin ng Israel na ang templong ito na giniba noong AD 70 ay maitayo nilang muli yan. And when that happens, mga kapatid, talaga pong andyan na ang Panginoong Jesus. Nandyan na ang Panginoong Jesus. Now, kung mapapansin niyo po, dan sa binasa natin, sa Exodus chapter 25, ang instruction ng Panginoon mula po saan? Mula po sa labas, mula sa loob, papunta sa labas. No? From the inside and go outward. From the holiest to the holy to the human. So, the Ark of the Covenant, pagkatapos po yung doon sa table of showbread, the menorah, the table of incense, and then palabas na po sila. So, kaya mula doon sa kaloob-looban, papalabas. Doon po sa verse 1, nabasa natin ang instruction ng Diyos, mga kapatid. Kay Moses, sa pagtatayo ng tabernacle, ay mag-conduct ng collection, fundraising. Ito po yung tinatawag nila sa Hebrew na teruma. At yung teruma po, kinokonduct nila yan, yung tinatawag nilang heave offering. Ano po yung sabihin? Pag ang tao ay nagkaloob, nag-contribute para doon sa pagtatayo ng tabernacle, yung pong priest na naghahandog niyan, itinataas niyan above his shoulder, tapos ginagano niya yan. Kaya heaving. It's a heave offering. At ang requirement po ng Diyos dito, dapat walang pilitan. Ang requirement ng Diyos dito is willingly in your heart mag-contribute ka. Now, it's either willingly mag-contribute ka o wag kang mag-contribute. Kailangan po sa pagtatayo ng tabernacle ng Diyos, willing heart. Mababasa natin pagdating natin sa Exodus chapter 36, I think
36 yata po, hindi ako nagkakamali. Ipinatigil na ni Moses ang collection sa dami. Sa dami po. And sangayon sa kasaysayan, nung nag-collect sila, yung hikaw pa lang ng babae, 8 tonelada na ang tinimbang. Eh siguro, ganun kalalaki hikaw nun, di ba? Ang bibigat siguro nun. But I don't know. But according to history, according to tradition, paano pa yung silver, paano pa yung bronze? Pero ang point po mga kapatid, at hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos at nawa po ito ay maging prinsipyo natin dito sa simbahan natin. Na pag meron po tayong ipapagawa dito sa tinatawag nating sanctuary. By the way, yung sanctuary po is the same name doon sa tabernacle. Kaya kapag tinatawag nating sanctuary ito, let us be reminded na ang concept po nun is the tabernacle, where God dwells. Kaya if we believe that this is God's sanctuary, well, this is God's sanctuary. Now, katulad doon yan, no? Meron no tayong ipaproject, yung parking lot natin na yan, 800 square meters po yan, na ipapasemento. At alam niyo naman po, hindi biro ang magpasemento. Di ba? Sa bahay lang konting repair lang, ang laki ng gastos yung pang 800 square meters. So, sa darating pong mga linggo ay may mananawagan na dito at kung paano po natin ipapasimento yan and eventually baka pabubungan natin yan, yung area na yan. Siyempre po, magko-contribute tayo. Now, sa pagko-contribute po natin, let's apply this principle. Dahil ang bilin lang ng Diyos kay Moses, mag-collect ka doon lang sa willing heart. Kaya ibig sabihin, huwag kang mangonsensya ng tao. Huwag kang mamuwersa. Huwag kang magpilit. Huwag mong konsensyahin yung mga tao para magbigay. Huwag mong takutin na pag hindi nagbigay sa impyerno, punta mo. So willingly, and let us see kung paano gagalaw ang Diyos, mga kapatid. Tingnan natin kung paano gagalaw ang Diyos. At wala rin nung itinakdang amount dito. O ikaw, 500 ka, ikaw 1,000, ikaw 10,000, ikaw mayaman, 2 million. Wala ho, willingly, voluntarily, kailangan malugod sa puso natin ang pagkakaloob natin. At tandaan po natin, itong kaloob na ito mga kapatid ay hindi po ito tinuturing na sacrifice. Nagsasakripisyo ko kasi ibinawas ko lang sa budget ko yan Kaya hindi po tayo, any offering na tinatawag na teruma, yan po ay hindi sacrifice. Dahil sa konsepto ng Biblia, ang sacrifice po ay yung hayop na pinapatay. Yun ang sacrifice. Yung perang ibinibigay, it's an offering. It's never been called a sacrifice. Kaya wag ho nating tawaging sakripisyo yan sa part natin. Okay? That's an offering. And walang pilitan to. Ulitin ko po, walang pilitan. Hintayin natin ang kilos ng Diyos kung paano siya gagalaw sa atin. Now, yung material na ginamit po dito, mga kapatid, ay nahati sa 7 kategorya. Meron pong metal, merong dyed yarns, may fabric, may timber, mga kahoy, may oil, may spices, and gemstones. Now, yung pong ginamit na fabric dito, yung pinangbubong, yung nakikita nyo pong nakabubong na yun. Pinangbubong nilang ganoon. Yan po ay mix of wool and linen. Now, sa Biblia po, pag napapuntahan ho natin ang mga batas ng Diyos, ipinagbawal ho ng Diyos ang mixed linen. Yung mixture po ng linen, no? Ang tawag nila diyan ay syaanets. And this clothing ay prohibited. Pero makikita ho natin na yung damit ng priest at saka yung mismong tabernacle ay meron po siyang mga mix
na linen na ginamit dyan. So bakit ganon? Pinagbabawal ng Diyos pero pinayagan niya dito sa tabernakulo niya ito. Now, mga kapatid, again, uulit-ulitin ko po sa inyo na hindi ibig sabihin na yung linen na yon, no, yung kunyari cotton and ano pa bang uri ng tela na pinagmix mo, kunyari po, no, polyester, kunyari, cotton and polyester, pinagmix mo siya, no? Hindi po ibig sabihin na kapag hindi sila magka-mix, holy yung tela. At pag pinagmix mo, nagiging unholy na sila. Okay? Katulad doon sa pagkain. Sa pagkain, merong sinabi ang Diyos na prohibited, merong permitted. Na pag kinain mo yung prohibited at tinatawag nating unclean, ay nagiging kasalanan dahil madumi yung kinain mo. Actually, hindi ho. Ang punto po dito, mga kapatid, ay yung obedience nila sa Diyos. Kumbaga, pag dinetermine ng Diyos na yan pinagmix mo at yan ay pinagmix mo yung dalawang tela, yan ay prohibited, pero dito pinayagan ko, call ng Diyos yun. Naintindihan niyo po? Sa pagkain, yung pong baboy ay prohibited at sinasabi unclean. Hindi po ibig sabihin sinasapian ng masamang espiritu yung baboy at madumi siya. Okay? Now, pag kinain mo, hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman mamamatay, hindi ka naman nalalason eh. Sarap na sarap pa nga tayo eh. Kinakain natin eh, lalo kondisyon eh. Pero, dahil pinagbawal ng Diyos yan, sumuway ka sa iniutos niya. So, kumbaga po, kung pinirmit ng Diyos, pinirmit ng Diyos. Kung pinrohibit ng Diyos, pinrohibit ng Diyos. Ang nagka-count po dito is the obedience ng tao. Kung ano yung iniuutos ng Diyos, sundin mo. Ang problema po, ine-equate natin kasi binawal ng Diyos ang baboy kasi ang baboy nagiging, kumbaga po, may masamang espiritu, sinasapian ng masamang espiritu yan. At madalas, kino-quote pa nga natin, di ba yung sa New Testament, no, sinapian ng masasamang espiritu yung baboy, kaya pumunta dun sa dun sa dagat, namatay lahat, yung 2,000 na baboy. So may masamang espiritu dun sa baboy. Yung baboy na namatay doon, maaari, sinapian ng espiritu. Pero yung baboy ho dyan sa talipapa, wala. Yun nga lang ho, pag kinain mo, hindi ka naman mamamatay, hindi ka malalason. Pero sumuway ka. Dahil sinabi na ng Diyos, huwag mong kainin. Ganon din ho dito. Sinabi ng Diyos sa kanila, yung isusuot nyo, walang mixed linen. Kaya hindi nila gagawin yon. Now, sinabi ng Diyos, yung ilalagay sa tabernacle, mixed linen. May problema ba doon? Gusto ng Diyos yun eh. Nakukuha niyo po? Kuha niyo po? So kaya, ang punto ay, anong iniutos ng Diyos? Sundin. Kaya dito po, tinetest ng Diyos ang kanilang obedience, tinetest ng Diyos ang kanilang commitment. In the same manner, ganun din ho sa atin eh. Tinetest ng Diyos ang ating commitment, tinetest ng Diyos ang ating obedience sa Kanya. Kaya ko po binabanggit ito mga kapatid, kasi baka mamaya, dadaan ho kasi tayo sa Leviticus eh. At iisa-isahin natin ito eh. At baka magkaroon tayo ng kaisipan, ba't ganun ang Diyos hindi consistent? Hindi ho, consistent ho ang Diyos. Siya po ay consistent kung anong inutos niya sundin. Kung anong hindi niya inutos, wag niyang gawin. Wag gawin ng tao. Okay? Ultimo nga po yung pare eh. Ang kasuotan niya ay may mixture din po eh.
So, yan yung sinasabi ko na there is nothing inherently impure about mixing fabrics. It's only that they must be used within a certain context. Okay? So, same principle applies to kosher food and to clean versus unclean animals for sacrifice. So God's choice of clean or unclean is not about something inherently defective or something born impure. Rather, it is about God's inscrutable decision on such matters. Ano ang pinapakita nito? Ang ipinapakita ho na sa atin nito that God is sovereign. That God is sovereign. At ito yung gusto niya pong ipakita dun sa nation of Israel, that your God that you worship is sovereign. At kailangan maintindihan ng mga tao yun na kailangan susundin siya. Siya ang papakinggan, siya ang susundin ng mga tao. And when they obey, they will be blessed. When they disobey, they will be punished. So ganun po yung patakaran ng Diyos sa kanila. Now, tatapusin ko na po dito. I'm out of time, mga kapatid. At bigyan ko na lang po ng konting emphasis itong Exodus 25 verse 9. Ang sabi sa kanya ng Diyos kay Moses, you are to make it according to everything I show you. Mahigpit po yung bilin ng Diyos kay Moses dito. Kung ano yung ipinakita kong pattern sa iyo, yaan ang susundin mo. Hindi ka pwedeng mag-deviate dyan. That's my design. No, that's my design. And si Moses po ay very much privileged kasi siya lang po ang pinayagan ng Diyos na makarating po doon sa, actually hindi nakatungtong ng summit ng Mount Sinai si Moses. Walang nakatungtong ng summit ng Mount Sinai kahit na si Aaron, kahit na si Moses. Si Ate Lucille tsaka si Ate Ching nakatungtong sa summit ng Mount Sinai. Pero 2023 na ho yun. Pero nung time ho nila, the whole mountain is holy. And yung summit, mga kapatid, yung summit is the Holy of Holies. Yung dalisdis, yung slope, is the most holy place. Hanggang dun lang nakarating si Moses at saka yung 70 na kasama niya. And then dun sa baba po, yun yung outer court. Nandoon yung mamamayan ng Israel. Pero, meron pa rin silang bako doon. They cannot go closer to the foot of the mountain kasi nahaharangan pa rin yun, and that is the outer court. Pag tinignan niyo po ang design ng Garden of Eden, it's the same orientation. Ano po yung Garden of Eden? Doon bumababa ang Diyos to meet Adam and Eve. Doon nila nararanasan ang presence ng Diyos. And the orientation po ng Garden of Eden is facing east. When you look at the map. Kaya po, yung pong Garden of Eden, yung pong Wilderness Tabernacle, yung pong Temple in Jerusalem, they all have the same orientation, they have all the same design, because it is God's earthly dwelling place. Interesting? No? Interesting. Kaya po, ang napakaganda po nito mga kapatid, lahat nung nandoon, from the Garden of Eden to the Wilderness Tabernacle to the Temple in Jerusalem, mga kapatid, lahat pong yung pag tinignan nyo at inaral nyo, they all points towards Jesus Christ. Yung 7 feast na pinase-celebrate ng Diyos sa kanila, lahat po yun nakaugnay sa Panginoong Jesucristo. Kaya, truly I cannot accept na si Jesus Christ is not God at si Jesus Christ is not our Savior. Because from the book of Genesis up to the book of Revelation, everything pointed towards Jesus Christ. Kailangan lang pag-aralan natin at alamin natin para matuklasan natin, mga kapatid,
kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At doon tayo magkakaroon ng mas malalim na appreciation sa ating Savior na si Yeshua. Amen? Itutuloy po natin ito mga kapatid sa susunod na Sunday. Let's all rise. Tayo po iaawit muna sa Panginoon bago po tayo